puso at isip ko litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saan man po kayo naroroon, mga kaibigan at mga kapatid, dalangin po namin nawa ay sumainyo ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating maranasan, madama sa ating mga buhay, regardless kung anuman ang ating mga sitwasyon sa pang-araw-araw nating buhay. Nawa ay magkaroon po tayo ng consistent na karanasan sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo sa isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos
upang patuloy pong akayin ang ating mga kaluluwa patungo sa katuwiran at kabanalan ng ating pong Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. 2 linggo po tayo na hindi nakapag-programa at tayo po ay maraming mga lugar na pinuntahan at nataon po sa kasagsagan ng bagyo at mga pagbaha. At good morning din po sa ating 3 congregation na pinangangasiwaan from UPC Magsaysay Bulan, UPC Congregation ng Santa Remedios, maging sa UPC Congregation ng Iquirino. Salamat po sa inyong panalangin na ang aming mga pagbiyahe ay patnubayan ng Panginoon. Tinugon po ng Diyos ang ating mga panalangin. Kami po ay nakauwi ng matiwasay, ligtas sa anumang kapahamakan, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Sa mga kasamahan po natin na nag-take over temporarily ng ating radio program, FB Live program, maraming salamat Pastor Alfred Generalo, ang ating pastor ng UPC Matnog, at maging sina Brother Angelo, ayan, sina Brother Raymar, sina Brother Jerry Boy, ayan, mga kasama po nila sa programa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kayo ay nakapag-aalalay sa gawain ng Panginoon sa mga panahon na ang inyong lingkod ay maraming mga schedule na kailangang bigyan ng tuon. Good morning kay Brother Reuben Gordola dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. At mamaya po meron tayong prayer meeting. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Diyan po tayo magsama-sama. Magkasabay po ang prayer meeting mamaya. At yung mga naghihintay na magpabautismo ay pwede nating bautismuhan mamaya bago mag-prayer meeting. So sa lahat ng mga kapatiran na mayroong mga inaakay na naghihintay na para magpabautismo, mamaya magkita-kita po tayo alas mga 4:30 ng hapon mga kapatid, dyan sa ating panambahan sa UPC Santa Remedios. Ayan, sina Brother Emil, Sister Madeline, ayan, may mga inaakay po sila to be baptized at baka may mga madagdag pa po. Pwede po nating bautismuhan mamaya before ng prayer meeting dyan po sa lugar ng Santa Remedios Congregation. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So paki-update lang po ang inyong lingkod kung ilan yung mga magpapabautismo mamaya. Magkita-kita po tayo mamaya before prayer meeting sa UPC Santa Remedios Congregation. Pwede po tayong magbaptize sa pangalan po ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. At salamat din sa Panginoon, dumaan man ang mga unos, pagbaha, pagbagyo. Maraming nangyari sa panahon na kami ay nasa pagbabakasyon na nauwi din sa misyon. Galing po tayo ng Baguio at ganon din dyan sa Vigan, Ilocos Sur. So, papunta din dyan yung mga direksyon ng bagyo, mga pagbaha. At nadalaw din po natin ang Lucena Church. Ayan, nung unang linggo na ako ay wala, ay nag-preach po tayo dyan sa UPC Baguio City. Ayan, maraming salamat sa privilege, Pastor Eugene, Ma'am Gemma Banyes, at maging sina Pastora Jubilee and Pastor Jurik Balingan. Ayan, dyan po sa UPC Baguio, na nung nalaman po nila na ang inyong lingkod ay naandyan sa Baguio, ay binigyan po tayo ng opportunity to preach the Word of God nung linggo na naandyan po tayo sa Baguio habang bumabagyo sa Baguio. At ganoon din dyan po sa
Lucena City last Sunday. Bali 2 linggo po tayong hindi nakapagsama-sama. Last Sunday ay nag-preach po ang lingkod dyan po sa Pacific Mall sa Lucena City sa fellowship po ng ating mga kapatid ng UPC Lucena City. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At ngayong darating na linggo mga kapatid, meron tayong malaking pagtitipon sa lahat ng mga kapatiran. Mag-invite po tayo ng maraming bisita. First Sunday of the month of August. Dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. Diyan po ang ating pagtitipon. Pagsasama-samahin po natin ang 3 nating congregation na pinangangasiwaan. Ang Magsaysay UPC Congregation, Santa Remedios UPC Congregation, and Iquirino UPC Congregation. This coming Sunday, alas 8 ng umaga mga kapatid. Magsama-sama po tayo together with our invited visitors to join mga kapatid together in worshiping the name of our Lord Jesus Christ. Alas 8 po yan ng umaga sa darating na linggo. Purihin ang pangalan ng Panginoon, and for more inquiries, you can text us at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Good morning kay Brother JP Flores at ang inyong family. Galing po ako dyan sa La Union. Nung kasalukuyang bumabagyo ay naandyan po ako sa La Union. Ayan, ilang araw po yun. 3 bagyo yung dumaan mga kapatid. So, dyan po sa La Union, sa Vigan at maging sa Baguio. Dyan din po sa Pampanga. Ayan, lipat-lipat po tayo mga kapatid. At salamat sa pag-iingat ng Panginoon na kahit marami mga pag-landslide, pagbaha ay nakauwi po tayo ng ligtas sa tulong po ng ating Panginoon. To God be all the glory. At kumustahin ko rin po at batiin si Brother Ramil. Ayan, dyan po sa San Juan, Batangas. Nadaanan din po namin yung kanyang minamanage na napakagandang resort and hotel. Ayan, thank you Brother Ramil sa napakagandang accommodation. Pagpalain ka kapatid ng ating Panginoon. At pagpupugay din sa ating former presbyter ng Section 3 Albay Catanduanes and Sorsogon United Pentecostal Church, si Pastor Gary Mapagdalita, ay umuwi na po sa piling ng Panginoon. Ang pakikiramay ay pinapaabot po natin sa congregation ng Legazpi UPC Church, kina Pastor Sam and Sister Hannah and family. I-bless po kayo ng ating Panginoon at i-comfort po kayo ng ating Panginoon. Kaya kahapon ay nandyan po tayo sa Legazpi para sa burial ng ating former presbyter Pastor Gary Mapagdalita. So sa lahat ng ating mga kapatiran, sa mga Bible studies po na inyong ginampanan, sa mga panahon na tayo po ay nasa malayong lugar, pagpalain po kayo ng Panginoon. Lahat ng mga Bible study teachers, cell group leaders, at ganun din po ang mga prayer warriors na patuloy pong nananalangin, yung mga in charge sa radio ministry, mga prayer meeting, lahat ng mga ginampanan natin na tungkulin na ginawa natin with joy and faithful heart mga kapatid, for the glory of God. Ibalik po ng Panginoon sa inyo ang pagpapala at biyaya mga kapatid, ayon sa katapatan ng ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Good morning kay Sister Rose San Juan, dyan po sa lugar ng Piyudoran Albay. And hopefully ay makapagbukas na po tayo ng gawain dyan po sa Pilar, Sorsogon. Maybe this year mga kapatid, yung ating pinag-aral sa Bible School ay nakagraduate na po. Brother Jerry Boy Mostoles. So we are planning mga kapatid and praying to open UPC Church in Pilar, Sorsogon.
Brother John Viray, good morning. Thank you for watching from Palau. Sister Marlene Gulyoso at maging Sister Yuli Albao and all online viewers natin. Hindi ko po kayo maisa-isa dahil wala po akong monitor na maire-review mga kapatid. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pong program mga kapatid. Inuulit ko po ang ating mga schedule ng gawain. Meron tayong prayer and fasting ngayong Sabado, bagamat nabalitaan ko po brown out, pero tuloy po yung ating prayer and fasting this coming Saturday. Whole day po yan dito sa Iquirino Congregation mga kapatid. Si Brother Michael Regidor, ayan. Sabi niya, good morning po Pastor, welcome back po sa program, God bless. Ayan, si Brother Bok, thank you sa pag-assist dyan po sa ating program sa New Gen FM. Technician po ito ng New Gen FM. I-bless ka ng Panginoon. Samuel Mansilla Vlog, watching po from Sipukot, Camarines Sur. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon. Bukas ay babiyahe po ako madaling araw going to Camarines Norte, Labo, Camarines Norte, upang mag-lecture po dyan sa Section 2 Conference, mga kapatid. Si Brother Honorato Gallardo Jr. watching from Veterans Memorial Hospital. Ayan, yung mga kasama nyo dyan sa hospital, mga pasyente, lahat ng mga nakasubaybay dyan, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Brother Arnel Sulayaw, good morning. Pastor Joel Tinoco ng Laguna, God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, patuloy po tayo sa ating programa mga kapatid. Meron pong sectional conference ang mga pastor. Diyan po sa Camarines Sur and Camarines Norte. Ngayong Huwebes at Biyernes. Kaya bukas madaling araw ay babiyahe po ang inyong lingkod. Kaya hindi ako makakapag-program bukas. Iti-take over uli yan ng aking mga kasama sa programang ito mga kapatid. Dahil babiyahe po kaming alas 3 ng madaling araw going to Camarines Norte, Labo, Camarines Norte. Praise the Lord. Sabi ni Sister Yoli Albao, thank God at nakapagbakasyon kayo with a purpose. Amen. So, supposed to be bakasyon po talaga yon. Ngayon lang namin nagawa na magbakasyon. At nauwi pa po sa pagmimisyon yung aming pagbabakasyon. Together with my family. So, salamat po at marami tayong mga daupang palad, personal na mga matagal ng viewers ng ating program sa Facebook Live. Good morning kay Sister Nancy Dangla. Ayan, na-trace po natin na taga Baguio Church pala siya. Nag-picture-picture at nakapagkwentuhan, mga kapatid, na matagal na po silang nakasubaybay sa ating programa. Sister Beth Regala, thank you for watching from Hinuba, Negros Occidental, UPC Church. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So by this time mga kapatid, siguro ay hanggang dito na lang yung pag-recognize natin. Wala kasi tayong monitor para i-review yung mga lumalabas na pangalan ng ating mga viewers. Ayan, may mga humahabol. Sister Regent Chuji ng UPC Japan. Ayan, good morning po dyan sa UPC Japan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Jane Ioy and Sister Ruth, good morning. Diyan po sa Zone 7, i-bless kayo ng ating Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang inyo pong family. Sabi ni Bad Arnel Sulayaw, na-miss ka namin, Pastor. Na-miss ko rin po kayo sa ating programa. Kaya lang, puro biyahe po yung aming ginawa. Kaya hindi po tayo nakakapag-program. Brother Andy Orozco, thank you for watching. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At good morning sa Lucena UPC Saints and Pastor Robert Rosel and Ma'am Juvie. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Thank you for the privilege na ipinagkaloob nyo na makapaghayag ng salita ng Diyos during your
gathering dyan po sa Pacific Mall, Lucena City. Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Amen. At inulit ko yung ating announcement this coming Sunday. May malaki po tayong pagtitipon dito po sa UPC compound ng Iquirino, Bulan. Alas 8 ng umaga this coming Sunday, first Sunday of the month of August. I-bless po ng Diyos ang ating mga kapatiran at mag-invite po tayo ng maraming mga bisita, mga viewers and listeners sa radio ay ating pong anyayahan. Ilapit natin sila sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat yan po ang pinakamahalaga na pwede nating gawing investment na may kapakinabangang eternal. Ito po ay ang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. At kung sakasakali mang humihina ang signal, ipagpaumanhin nyo po dahil naka-data lamang po tayo ngayon. Kaya mapapansin nyo po andito ako sa may bintana namin dahil mahina po yung signal. Naka-data lamang tayo. Wala po kaming internet. Ayan, at ipapacheck po natin mamaya sa ating kapatid na si Brother Alvin. Brother Edmark Laudit, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon ay nakapag-church na kami. Ayan, thank you. Sa lahat ng mga nangihina, ayan, nabibisi sa mga bagay na ginagawa daily, huwag po nating pabayaan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Lahat ng mga newly baptized, magpatuloy lang po tayong maglingkod, ayan, upang hindi po masayang ang ating sinimulan. Sister Nancy Dangla from Baguio City, ayan, hindi ko makalimutan ng Baguio mga kapatid dahil binagyo kami sa Baguio bago po magkaroon ng mga pagbaha at mga paglandslide sa tuloy-tuloy na ulan. Salamat sa Diyos at nakababa na po kami diyan sa La Union. Ayan. At tumungo naman kami ng Vigan. At pagdating ng Vigan ay paparating na naman yung bagyo. Tinutumbok yung Ilocos Sur at La Union. Naandyan po kami nung panahon na yon. At umiiwas-iwas tayo mga kapatid at salamat sa ating pong Panginoon. I-bless po ng Diyos yung mga accommodate po sa amin sa panahon na kami po ay nasa mga pagbabiyahe. Praise the Lord. At ngayon po, dadako na po tayo sa Word of God. Amen. Bago po yan ay manalangin po muna tayo sa Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo, sa pag-iingat mo sa aming mga buhay, kasama ng aming mga viewers online and our listeners on air. We pray God to bless them as they spend time listening to your holy words na ipapangaral po namin sa umagang ito sa kapakinabangan ng kanilang mga spiritual na buhay. Maraming salamat Panginoon, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. I-bless mo po ang aming mga kapatiran sa UPC Bulan Church sa 3 congregation, maging ang aming malaking pagtitipon na gaganapin ngayong first Sunday of the month of August dito sa UPC compound Iquirino. I-bless mo Panginoon, more visitors at lahat ng mga kapatiran ay makapagsama-sama po kami sa iyong banal na gawain. And i-bless mo rin po ang aming mga taga-subaybay na maaari ngayon ay may karamdaman. May mga nasa hospital ngayon na nakasubaybay po sa programa namin sa FB Live. We pray God to bless them with healing and miracle sa anumang kanilang pinagdadaanan na mga pagsubok physically, mga karamdaman na maaring hindi na malulunasan ng kakayanan ng tao. Ngunit sa kapangyarihan mo Panginoon, as we increase our faith and trust to your holy promise, Panginoon, ikaw ang Diyos na kikilos at katatagpuin mo ang pangangailangan ng aming mga taga-subaybay. Ganon din ang mga naliligaw ng landas sa kadiliman ng mundong ito. Akayin mo po sila gamit ang liwanag ng iyong banal na salita
patungo sa iyong banal na paanan. At naway magligtas ka ng marami naming mga kababayan bunga ng programang ito. Saan man sila naroroon, we pray also our kababayan na mga OFWs sa iba't ibang bansa na marami pong nakasubaybay ngayong umaga. We pray to bless and guide them, O God, habang nakikipagsapalaran sa bansang hindi nila kalahi. Panginoon, patuloy mong ingatan ang aming mga kababayang OFWs, yung mga nasa barko bilang seaman, ingatan mo, Panginoon, yung mga nasa mga paglalakbay at yung mga nasa pangangamuhan, Panginoon, i-bless mo po na ginagawa nilang libangan at upang hindi sila lalong mahomesick, Panginoon, ang pagsubaybay sa programang ito. We pray, God, to comfort them habang sila ay malungkot dahil malayo sa pamilya. Ikaw ang Diyos na sasama sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka. Bless the rest of our program this morning as our viewers and listeners join us joyfully to receive the blessing from the Word of God. Patuloy namin binabalik sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon. Mamay Eden, Manata, Nabua, good morning. Thank you for watching. Ayan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Mirna dyan sa Kuwait, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Christine sa Japan. Sister Egina Banisok Tayab. Ayan. Sister Mary Grace Gumayaw, good morning. Brother Ferdinand Mendez, ayan, good morning po sa inyo. So sa ngayon po mga kapatid ay dadako na tayo sa Word of God. As we open our Bible in the book of John chapter 16 verse 33, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. John chapter 16 verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi po kaila sa atin mga kapatid, katatapos lang ng 3 bagyo na sumalanta sa ating bansa, sa iba't ibang lugar, ating mga kababayan, mga pagbaha, mga kapatid, na sino man sa atin ay hindi po exempted sa mga bagay na yan. Regardless kung ikaw ay mananampalataya o hindi, hindi tayo exempted sa mga kalamidad. Ayan, nung kahapon o nung isang araw mga kapatid, mayroon ding lindol. Ayan, ramdam natin dito sa atin yung pag-uga mga kapatid, yung lindol. Yung mga bagay na dumarating sa buhay ng tao beyond our control. So mga kapatid, ang mundong ito ay hindi po ito ang ipinangako ng Panginoon na magiging permanenteng tahanan natin. In this world, our lives is just temporary. Kagaya kahapon ay hinatid namin sa huling hantungan ang aming dating leader ng seksyon, former Presbyter Pastor Gary Mapagdalita. Sa kabila ng kanyang kalakasan noon, katikasan ng katawan, walang kapaguran sa mga gawain, nananatili ang realidad na in this world, our lives is just temporary. Life is short. Hindi po ang katawang lupa natin ang pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan. Sapagkat ang laman at dugo ay hindi magmamana ng
kaligtasan na pinapangako ng Panginoon. Every time we preach to our kababayan, ang kaligtasan na aming ipinapangako sa pangangaral mula sa salita ng Diyos ay hindi po yung kaligtasan na ang tinutukoy ay katawan ng tao na hindi na magkakasakit, hindi natatanda, hindi mamamatay. No, hindi po ganon. Ang tinutukoy po every time we preach salvation is not our physical body, but our souls. We preach to you not just because of your physical body, but because of your soul. Yan po ang pinaka-concern ng Panginoon at namin bilang mga mangangaral sa buhay nyo. We are not too much concerned about your physical or about your material, mga kapatid. We don't preach because of your material things. No, we preach because of your soul, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng Biblia, ano ang pakikinabangin ng tao? Matthew 16:26. Ano ang pakikinabangin ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, your financial blessing is good, pero hindi po yan ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Only the Lord Jesus Christ can save our soul. Depende po yan kung paano natin tinatanggap sa buhay natin ang Panginoong Hesukristo at maging ang kanyang banal na salita. Amen. So mga kapatid, whether you are Christian or not, whether you are a pastor or member, whether you are good or evil, in this world, we experience the same experience. Kahit na very faithful kang mananampalataya, pag bumaha at ikaw ay nakapwesto ang tirahan sa binabahang lugar, babahain ka rin. Whether you are very faithful believer of Jesus Christ, kapag tinutumbok talaga ng bagyo, yung location na tinitirhan mo, babagyuhin ka rin. Because in this world, we shall have suffering and tribulation. Because this world is not our home. We are just passing through. Ayan, ang buhay natin dito sa mundo ay manlalakbay lang tayo. Mayroon tayong destination. Ang ating citizenship is in heaven. Our citizenship is in heaven, not in this world. Kaya ang sabi ng Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. The only way you can experience real peace is when the Lord Jesus Christ is in you. Kapag nasa atin ang Panginoon, in the midst of troubled water, amen, you can find peace in the Lord Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kay Kristo. Purihin ang Panginoon. In this world, you shall have tribulation, you shall have typhoon, you shall have earthquakes, you shall have suffering, kawalan, and sometimes physical illness, karamdaman, mga kapatid. Pero ang pangako ng Panginoon, be of good cheer. Huwag man lupaypay. At sapagkat ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko, anya, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito na mararanasan ninyo sa mundo at naranasan ninyo sa mundo. Napagtagumpayan po ito ng Panginoon. And because He is the God of victory, mga kapatid, if the Lord Jesus Christ, who is God of victory, is in us, tayo ay magiging victorious din, mga kapatid. Because greater is He, the Lord,
that is in us than the devil that is in the world. So, purihin ang Panginoon. So, ang mundong ito, pag pinag-uusapan, dapat ganito ang ating pananaw. It has been prophesied in the Bible na ang mundong ito ay pasama ng pasama. That's why we are hoping for the best, but we are preparing for the worst. Ayan. So, yan po yung ating topic ngayon. Hoping for the best. Siyempre, dahil may pananampalataya tayo. May Diyos tayo na buhay. That's why we are hoping for the best. But since na ang mundong ito ay nakahula na pasama ng pasama, we are also preparing for the worst. Hanggat hindi pa tayo binabalikan ng Panginoon ayon sa kanyang pangakong pagbabalik, hindi pa tayo nasa ligtas na kalagayan. Although ang salvation natin ay tiniyak na ng Panginoon, pero hanggat narito pa tayo sa lupa, we will continue to fight a good fight of faith. Hindi pa tapos ang laban, mga kapatid. Ang dyablo ay nariyan pa upang tayo i-discourage, upang sirain ang ating direksyon. Kaya, kailangan nating labanan ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay, kahinaan, mga depression, discouragement, temptation, lahat ng mga bagay na sisira sa ating commitment sa Panginoon. We need to fight a good fight of faith until the end. So our hope is in the Lord. That's why we're hoping for the best, because we serve the best God. Pinaglilingkuran natin ang pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Kung mayroon mang ibang Diyos, pero alam ko wala. Walang hihigit sa Panginoon. Kaya tinawag siya sa Bible na He is the Lord of Lords. Maraming mga feeling Lord dito sa mundo. But Jesus Christ, He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Ayan, maraming mga hari-hari dito sa mundo. But the Lord Jesus Christ is the King of Kings. Kaya ang ating pag-asa ay the best. Dahil the best ang Diyos na pinaglilingkuran natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, ano ba ang magiging future ng mundo? Maraming mga ginagawa na plano ang mga world leader to save this planet world. Pero ang Biblia po ay maliwanag. Ito ang future ng mundo. May katapusan ang sanlibutang ito. Sabi ng Luke chapter 21 verse 25, magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at mga bituin, at sa lupay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ayan. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations, with perplexity, and sea and the waves roaring. Ayan. Verse 21, Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayon ay di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan, hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. This is the future of this world. Hindi natin ito binabanggit para takutin ang sinuman. Kung may mga lindol na tayong naranasan, marami pang darating. I am not saying this to provoke you, mga kapatid, na matakot. Hindi po. Wala namang kwenta yon na takutin lang ang tao.
Sinasabi natin ito sapagkat ito'y nakasulat sa Biblia for us to be ready spiritually, mga kapatid. Sapagkat yan ay palatandaan na sinabi ng Panginoon na kapag nakikita natin ang mga bagay na ito ay handa tayo dapat. Ito yung mga bagay na hindi natin kontrolado pero mangyayari. Mark chapter 13 verse 22, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Ayan. So mga kapatid, kasama yan sa mga mangyayaring worst sa sanlibutan. Mark chapter 13 verse 23, datapwat mag-ingat kayo, narito ipinagpapauna ko na sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Yan, ingatan daw natin. But take ye heed, behold, I have foretold you all things. In 24 ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon ay magdidilim, ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Ayan, darating ang mga bagay na yon, mga kapatid, na kahit ang araw ay hindi raw magbibigay ng liwanag. Kaya alam nyo po, bawat umaga na nakikita natin ang pagsikat ng araw, ay dapat ipinagpapasalamat natin ito sa Panginoon. Bagay na nakakaligtaan ng marami, mga kapatid, na bawat umaga sumisikat ang araw, it's because of God's favor and blessing. Dahil darating ang panahon na ang araw daw po ay hindi na magbibigay ng liwanag. Natatakot tayo magbilad sa araw. Takot tayo sa heat stroke. Hindi tayo, kumbaga, hindi natin masyadong na-appreciate yung liwanag ng araw. Pero darating daw ang panahon na ang araw ay hindi na magbibigay ng liwanag. Nakasulat po yan sa Biblia. Sunod mga kapatid, Mark chapter 13 verse 25, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Yan. Kaya sabi sa Bible, heaven and earth shall pass away. Anong klaseng heaven yon? Kung ang Panginoon ay nangako ng heaven, bakit pati heaven will pass away? So meron pong third level of heaven from level 1, 2, and 3, mga kapatid. Yung first and second heaven, yan po ay kabilang sa mga lilipas doon sa talatang heaven and earth shall pass away. But the third level of heaven, na naroon ang trono ng Panginoon, sabi ni Pablo ay nakarating siya sa pangatlong langit, na ang tinutukoy doon ay ang trono ng Panginoon, ay hindi po yun kasama sa mga lilipas. Yung mga bituin, ayan, kasi yung ere, heaven po yan, mga kapatid. Yung mga clouds, heaven po yan. Yung kinaroroonan ng mga araw, mga bituin at buwan, ayan, considered niyan as heaven. Pero lahat ng yan lilipas, mga kapatid. Ngunit yung pangatlong langit na tinukoy ni Apostol Pablo, na kanyang nasilip sa kanyang statement, yun po yung trono ng Panginoon, na hindi po yun kailanman lilipas. Yung sinasabi sa awit, that somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to see. Ayan, yun po yung pangako ng ating pong Panginoon. Kaya sa mundong ito, ano man ang ating mga discouragement na maranasan, huwag tayong magpa-apekto, mga kapatid. Tiyakin natin na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay ating itinataguyod. Ano man ang ating mga nararanasan, mga kapatid.
Tiyakin natin na kung nangihina man tayo, magpakalakas muli. Huwag tayong tatalikod sa ating Panginoon. Our hope is the best because our hope is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya wala tayong dapat ipag-alala tungkol sa pag-asang mayroon tayo, sapagkat si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Hindi ang mundo ang pag-asa natin. Si Kristo ang pag-asa natin. That's why I encourage everyone to serve the Lord Jesus Christ. No matter what, regardless of your status in life, whether you are rich or poor, serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. Dahil kung ikaw man ay mayaman, hanggang lupa lang ang kayamanan mo. Hindi mo yan mapapakinabangan kapag naroon ka na sa kabilang buhay. Sabi ng Panginoon, mag-impok tayo ng mga kayamanang makalangit. Yung ginagawa nyo ngayon, nakikinig po kayo ng salita ng Diyos, bukas ang puso at ina-absorb yung Word of God, nag-i-invest ka ng kayamanang panglangit. Bawat minuto na inyong ginugugol upang pakinggan ang salita ng Diyos, you are investing for your soul for the eternity. Mga kapatid, yun po yung sabi ng Panginoon, mag-impok ng kayamanang makalangit. Ang tinutukoy dyan ay hindi dollar account or peso account. Hindi po mga kapatid, hindi mga properties. Ang tinutukoy nung sinabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanang makalangit. Ang sinasabi ng Panginoon ay ang paglilingkod sa Diyos. Nagaano mo man ka-busy na tao sa mundo, dapat meron kang panahon upang paglingkuran ang ating Panginoon. To God be all the glory. Meron pang mga mangyayari. Matthew 24:9, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ito ay mangyayari sa Israel, mga kapatid. Ngayon, ang Israel ay may mga kaalyadong bansa. Kaya sa gyera ay medyo panatag ang Israel. At bukod sa kanilang mga advanced technology, pagdating sa gyera, may mga kaalyado silang bansa. But time will come na lahat ng bansa sa mundo will fight against Israel. At yan ay consequence ng rejection na ginawa ng Israel kay Jesus Christ. Because 2,000 years ago, ang Panginoong Hesukristo ay nireject ng mga Israelites, ng mga Hudyo. That's why until now, Israelites don't believe that Jesus Christ is their Messiah. Until now, they are waiting doon sa Wailing Wall sa Israel. Mga kapatid, hanggang ngayon ay naghihintay pa rin, nananalangin ang mga Hudyo na dumating na nawa ang kanilang Mesiyas. Bakit? Sapagkat hindi nila pinapaniwalaan na dumating na nga na ito ay si Kristo. Kaya nga nila pinako si Kristo sa krus. Nireject nila si Jesus Christ, mga kapatid. They crucified the Lord Jesus Christ, the real Messiah. And they are now waiting, hoping, praying for their Messiah to come. Kaya sa prophecy, mga kapatid, darating ang Antikristo at aakalain ng Israel sa una na yun ang Mesiyas. Yan, kaso mahabang pag-aaral po yan sa prophecy. Idideclare ng Israel na yung Antichrist, aakalain nila na yun ang Messiah na kanilang hinihintay sa napakatagal ng panahon. Dahil hindi nila nare-recognize at hindi nila nare-realize na yung Messiah na hinihintay nila na pinangako sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya mapalad tayo mga Gentile people, hindi man tayo mga kabilang sa lahi ni Abraham by blood, pero
pagdating sa pananampalataya kay Kristo, nakakalamang ang mga Hintil kumpara sa mga Hudyo. Dahil ang kalagayan ngayon ng mga Hudyo ay nasa spiritual blindness. Ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ hanggang ngayon bilang Mesiyas. Kaya ang consequence nito, mapipeke sila pagdating sa Mesiyas. Yung Antichrist, mapapabilib sila. At aakalain ng Israel balang araw na ang Antichrist ang tagapagligtas nila. Marirealize na lang yan sa kalagitnaan ng tagpo na yon. Doon nila matitrace na nagkamali sila, mga kapatid, at ang natanggap nila ay hindi tunay na Misaya, kundi Antichrist pala yun. Pero tayong mga Hintil, alam na natin yan ngayon, na ang totoong Mesiyas at tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung pag-uusapan ang spirituality, mas lamang ang mga Hintil ngayon kaysa sa mga Hudyo. Dahil ang estado ng mga Hudyo ngayon ay nasa spiritual blindness. Pero ikaw na kabilang sa Hintil, ikaw at ako, kapag binukas mo ang puso mo sa Panginoon, talo mo pa ang Hintil o talo mo pa ang mga Hudyo. Kahit isa kang Hintil, nakakalamang ka sa kanila sapagkat ang mga Hudyo hindi nila kilala si Kristo. Tinatakwil nila si Kristo. Pero tayong mga Hintil, ini-enjoy na natin yung mga pangako ng Panginoong Hesukristo. Kaya mapalad po kayo kung kayo ay nakakilala sa Panginoon. I encourage you to just continue, be faithful to God, serve the Lord until the end, until your last breath, mga kapatid. Paglingkuran natin ang ating Panginoon. To God be all the glory. So, ang mundo mang ito ay palala ng palala ang kasamaan, kalamidad. Mga kapatid, nung isang araw ay nagkaroon ng SONA ang ating Pangulo at nabanggit doon yung pagpapanagot sa mga may kinalaman sa anomalya ng flood control project. Bilyon-bilyon na flood control project. Lagi ring may flood. Lagi ring may baha, mga kapatid. So, walang kwenta yung mga naging proyekto kung hindi naman naaapula yung pagbaha, mga kapatid. So, ang mundong ito palala ng palala. That's why we introduce to you our ultimate hope, the blessed hope, the Lord Jesus Christ. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kung mayroon man tayong higit na dapat siniseryosong pangako sa panahon ngayon, hindi po ang mga pangako ng mga politiko. Huwag natin masyadong seryosohin yung mga pangako ng politiko. Dahil lahat ng nangangampanya ay nagsisinungaling, mga kapatid. Sigurado yan. Lahat ng nangangampanya ay nagsisinungaling. Dahil kailangan nilang lumamang sa kampanya para iboto sila. Kung mayroon man tayong dapat siniseryosong pangako, ito ay ang mga pangako ng Panginoon. Na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan as long as you commit your life in serving Him, mga kapatid. As long as na ikaw ay nananatili at nananangan sa kanyang mga salita, hindi siya kailanman sasalungat sa kanyang mga pangako. Because it is impossible for God to lie. Inuulit ko po, kung mayroon man tayong higit na siseryosohin ngayon ng mga pangako, hindi po ang mga pangako ng mga politiko, kundi ang mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan. Dahil yan po ang tiyak na hindi magbubulaan ang mga pangako ng Panginoon. Yung mga pangako ng politiko, pakinggan nyo, palagpasin nyo lang sa kabilang tainga, mga kapatid. Para pag hindi nila tinupad, di kayo masasaktan. Pero yung pangako ng Diyos, pakinggan nyo at i-absorb ng puso nyo, mga kapatid. Dahil tiyak,
na ang mga taong nagtitiwala sa pangako ng Diyos ay hindi niya ipapahiya kailanman. So maraming salamat mga kapatid. Yan ang ating topic ngayon. Hoping for the best, but preparing for the worst. Ang mundong ito palala ng palala, pero kung ikaw ay tunay na matalino, kakapit ka kay Kristo dahil siya lang ang tunay na pag-asa ng buhay mo, ng pamilya mo, ng mundong ito. The Lord Jesus Christ is our blessed hope. That's why we hope for the best, but we prepare for the worst. Ang mundong ito matatapos, lilipas, at ang mga kaganapan ngayon ay patunay na ang mundo kumbaga sa barko palubog na, kaya kailangan mong lumipat sa nagre-rescue sa iyo. Ang pinaka-rescuer natin sa palubog na mundong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo siya sa buhay mo, paglingkuran mo siya, at maging tapat tayo hanggang sa huli. Makikita natin at mararanasan ang pangako ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito lang muna yung ating pagtalakay. Manalangin po tayo sa ating pansamantalang pagtatapos. Panginoong Jesus, maraming salamat sa biyaya mo at kaunawaan na ipinagkakaloob sa aming mga kababayan. Dalangin po namin, O Diyos, i-bless mo ng kaunawaan ang aming mga taga-subaybay sa Facebook Live, sa radyo. Patuloy mong pangusapan ang aming mga kababayan. Na bunga ng pangangaral na ito ay marami pang magpasyang maglingkod sa iyo. Talikuran ang kasalanan at sanlibutan, at ikaw ay paglingkuran ng buong katapatan. We pray, God, na patuloy kang magligtas ng mga kababayan po namin. Akayin mo sila sa pagpapasyang ikaw ang paghariin sa kanilang mga buhay. Bago pa mahuli ang lahat, habang may pagkakataon, naririnig ang pangangaral na ito. Habang may buhay pa, na pwede pang ipaglingkod sa iyo, akayin mo po ang aming mga kababayan to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, sapagkat yan ang preparasyon para kamtin ng tao ang pangako mong kaligtasan. Ang mga nasa banig ng karamdaman ngayon, dalangin namin ang kagalingan na iyong ipagkaloob sa aming mga kababayan. Dagdagan mo ang pananampalataya ng bawat isa, at lahat ng mga nagsishare ng episode na ito ngayong umaga sa kanilang Facebook account, patuloy kang kumilos, pagpalain lahat ng nagpahalaga, mga online viewers and listeners sa radyo. We pray to bless them, at ang kanilang mga pangailangan ay patuloy mong i-provide as you promise, na kung uunahin namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay iyong idaragdag sa amin. Salamat, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayong umaga. Sa iyo ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, inuulit ko po yung ating gawain. Malaking pagtitipon ng UPC Bulan sa darating na linggo, alas 8 ng umaga, dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. Paki-share lang po mga kapatid. Kung kayo napagpala, hayaan yung mapagpala din ang iba by sharing our episode this morning sa inyong mga Facebook friends, mga kapatid. Ibahagi natin sa kanila ang salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat, and for more inquiries, kung may mga testimonies kayo at mga prayer request, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Thank you for watching. Pastor Rachela May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ngayon po, dito tayo magtatapos. Ayan, Sir Nancy Dangla, thank you sa paghabol. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At si Mama Eden Nabua, thank you for watching. Praise the Lord. God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Sa ngalan mo
tila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya